Kumbachero, mabilisan lang bago tayo matapos. Sige nga. Ayan. Ano binibigay mo, Miss Sally? Your Honor, marami po. Minsan po 245 million. In cash? Yes, Your Honor. Dinadala mo yung 245 million sa DPWH, sa opisina sa DPWH? Actually, Your Honor, putol-putol po yun. Minsan po 100. Even though, 100 million? Yes, Your Honor. Ano yun? Ilang maleta yun? Saan mo nilalagay 100 million? Nasa box po, Your Honor. Isang balikbayan box? Hindi magkakasya yun. Hindi po, marami pong boxes po, Your Honor. Anak ng pating, hindi ba nakikita ng mga empleyado ng DPWH may dala-dala kang kahon? Na palagay ko, I assume, alam nila na pera yun. Yes po, Your Honor. Nakikita po nila, sigurado po ako yun. Alam nila. This is outrageous. Mr. Bryce, Yes, Your Honor. alam mong pera yun? Yes po, alam ko Teka, po. bakit nagkakahalagang 200? I-breakdown mo nga, Miss Sally. Bakit 245 million? Mga kababayan, yan po'y bahagi lang nung nangyari. Talagang, sabi nga ni Senator Jinggoy, anak ng pating, outrageous. Ang totoo po, dapat talaga tayong magalit. Pagka po hindi pa tayo nagalit sa ganitong klase ng kalakaran, manhid na rin po tayo. Paano ba natin ipapakita yung galit natin? Hindi naman natin gagayahin yung galit ng mga Indonesian. Wag lang nating bitawan ito, mga kababayan. Wag po nating bitawan. Yung pong ganitong klase ng pamamaraan na nakikita na. Actually, imagine, nakikita po ng mga kapwa nila empleyado, yung mga maliliit na empleyado siguro ng DPWH, mamata-mata, ano ginagawa ng... At wala man lang ginagawa, wala man lang nagsasalita. Baka, hindi natin alam kung takot o kaya kasama. Oo. Kung kasama sila sa ganung operasyon. At tingnan nyo yung reaksyon ng Bryce. Parang wala lang. Kaya nakaririma rin po mga kababayan. Dapat po talaga merong mangyari dito. At hindi po pwedeng mangyari ito kung hindi natin pinapayagan. Lahatin na natin yung mga sarili natin. Pinapayagan po kasi natin. So, ano ba ang gusto nating maging ending nito? Nasa atin din. May investigasyon lang. Manonood tayo, sabihin natin, uy, ganun pala yun. Ano gagawin natin? Ano gusto nating maging ending? It's up to us. Iyan nga po mga kababayan, ang kahon-kahon, hindi po magkakasya sa isang balikbayan box. Ito daw pong pera, na napakarami. Hundreds of million, 200 million, grabe mga kababayan. Ito po ay, nung nakaraang video po natin, kung ang lagayan po ng pera ay isang kondominium, ito naman po ay box-box at kahon-kahon. Balikbayan box mga kababayan. At dito po, nagsalita na po, hindi nakapagtiis ito pong mga INC. Sapagkat ito pong si Anthony Taberna, katulad po ni Senator Marcolita, isa rin po siyang INC. Mga kababayan, mayroon po tayong maririnig mamayang salita ni Senator Marcolita patungkol nga po dito sa Blue Ribbon Committee. Mga kababayan, na yung latest update po natin, sinibak po si Senator Marcolita at pinalitan nga po ni Lacson. Bakit po pinalitan? Bakit po sinibak si Marcolita, mga kababayan? Yan po ang mga tanong na matindi pong pinag-uusapan ngayon. At ang isa pa po sa trending ngayon, mga kababayan, bakit nga ba ang mga bilyar tila bagang bumaliktad? Alam mo ba, mga kababayan, ang maaaring kasagutan? Dito po, mamaya, mayroon po akong ipapapanood sa inyong video at kayo na ang humusga. Kayo na ang bahalang mag-analyze kung ano nga ba ang dahilan? Bakit ito pong mga bilyar ay tila baga, Matatandaan po natin, ito pong naunang bilyar, ang si Mark, ay dati pong kasama ni Tatay Digong bilang isa po siyang DPWH Secretary sa panahon ni Tatay Digong. At ito namang si Camille Villar, mga kababayan, ay nakisakay po doon kay VP Sara at isa po sa pinasuportahan ni VP Sara kasama po ni Senator Amy Marcos para ipabuto po sa mga Duterte supporters. At ngayon, bakit po tila bagang bumaliktad na ang mga Villar?
Kung gusto nyo pong malaman ang buong detalye nito, stay po kayo sa ating channel ngayon. Ngunit sa mga ngayon pa lang nakabisita sa aking channel, nakikiusap ako mga kababayan, wala pong bayad na mag-subscribe dito sa YouTube. Paki-subscribe po ninyo, pakipindot ang notification bell all para lagi kayong updated sa lahat ng aking mga upload. At bukod pa dyan mga kababayan, paki-like at paki-share kung inyo pong nagugustuhan ito pong ating ginagawang programa dito nga po sa YouTube. Maraming salamat, malaking tulong at malaking bagay na po yan sa amin na mga content creator at naghahanap po, katulad ninyo, naghahanap din po ng makabuluhan, makatotohanan na mga impormasyon na dapat po nating malaman mga kababayan. At nako, may nagtitrending po, may kasama po ni Saldico. Matindi po ang naging reaksyon mga kababayan. Ha? Napakatindi po nitong Ako Bicol Party List mga kababayan. Napakatindi po. Nako, kapit po kayo sa inyong mga kababayan. Kapit po ko sa inyong inyong tawag nito, upuan. Okay mga kababayan, so umpisa na po natin. Tuloy na po tayo dito po sa ating pag-uusapan ngayon. So ito pong inyong nakikita mga kababayan, ito pong silang 8 ang natitira po at ang bumuto para dito kay Senator Chis Escudero. Matatandaan po natin kahapon, ito nga pong Senado, after lang po na magkaroon ng hearing dyan sa Senado, at dito nga po napangalanan ng lahat ng dapat pangalanan na tinukoy nga po ni Senator Chis Escudero na hindi mapangalanang pangalan. Nabanggit nga po rito, siguro ang tinutukoy niya ay itong si Saldico at si Martin Romualdez. Mga kababayan, wala pong ibang nakikita ang karamihan kundi dahil po siguro dyan kaya nasibak itong nga pong si Senator Chis Escudero bilang mga kababayan, Senate President, at pinalitan naman nitong ni Soto na matagal na po interesado. Ang mga sinasabi nila mga kababayan, ito daw si Toby Chanco, kaya daw nag-iingay dahil daw mga kababayan interesado daw po para palitan si Speaker, maging Speaker siya dan sa Kongreso. Ngunit itinanggi po ito ni Representative Chanco o Congressman Chanco. Kayo ba mga kababayan, mas sino ba ang gusto ninyo? Toby Chanco o yung sinasabi nilang Albi Benitez or si Speaker or si Sandro Marcos, yung anak ni BBM mga kababayan. Pili-pili kayo diyan. Pero nauna na nga pong tinanggo yan ni Chanco, no ho. Ngunit dito po sa Senado, maliwanag naman po, no. Ito pong si Soto, kaya rin siguro siya nag-iingay kasi talaga namang gusto niya talaga makuha ang Senate Speakership, Senate Presidency. Kung kaya, ayan, nakuha niya na po mga kababayan, ano ho? At, nako, eto na po, ang nakapagtataka dito, ito pong 8 na ito mga kababayan, supposed to be, nandito dapat ang Cayetano, ang isa pang Cayetano, di ba? At ang 2 Villar. Kasi una na nga, si Mark Villar ay talagang dati pong naging kasama or naging DPWH Secretary sa panahon ni Tatay Digong. At ito nga si Camel ay siguro hindi yan mananalo mga kababayan sa tingin nyo. Tingin nyo lang mananalo pa ba yun? Nanalo kaya yun kung sakasakaling hindi yun pinasuportahan ni Vice President Inday Sara Duterte? O kayo na po ang sumagot kung naniniwala po kayo. Given na kasi ito, no? Itong 5 or 6 na ito mga kababayan, halos ito na po talaga given na ito. Atin talaga ito. Itong si Villanueva, si Jingo Estrada, lately na lang po ito, nagpakita ng support, papunta nga dito kay Chis Escudero, talagang mga loyal sila dito. Ano ho? Ngayon mga kababayan, ito na. Nasaan na rin yung isang sinasabi nilang the good one? Yung isang Estrada, kapatid ni Jingoy. May sumakabilang bakod din mga kababayan, no? Hindi natin alam kung ano po ang naging mga motibo ng mga ito, pero hihimayin po natin mamaya mga kababayan ang mga salita at usapan, ano na ba ang mga sinasabi ng mga INC patungkol dito sa napakabilis pong pagiging leader or Blue Ribbon Committee Chairman nito pong INC at Senator na si magaling na attorney Senator Rodante Marcoleta. Sa tingin nyo, ano pa talaga ang kasalanan
ni Senator Marcoleta para siya ay tanggalin dyan? Ito ba ay magandang pangitain, mga kababayan? Well, hindi na po ako sasagot yan, kundi pasasagutin po natin ang kapwa INC na si Anthony Taberna mismo, mga kababayan. Ano ba ang reflection nito sa atin or sa kanila po, ang damdamin ng mga INC, kasi pare-parehas po sila INC. Ito po, panoorin po natin si Anthony Taberna, mga kababayan. Ang ating pong balita, Wait bago ko po ito, liliwanagin ko po hindi po ito para pag-awayin or para pasamain ang imahe ng INC. Well, labas po dito yung kanilang religion. Ang sa atin lang po, mga kababayan, kasi nga di po ba, black voting po yung mga yan, at isa rin po sila sa talagang tumutol dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte, di ba? Naalala niyo yan, nagrally pa nga po sila, napakarami po dyan sa Lunita, at nandyan po tayo nag-cover. Ang sinasabi lang po natin, kasi nga po, ang INC at itong mga Duterte supporters ay nagkaisa po tayo para iboto po natin at suportahan si Senator Rodante Marcoleta. At kinampanya po natin yan ng matindi. At talaga naman ay very vocal din po pagsuporta itong pong si Congressman dati, Rodante Marcoleta, kay Vice President Inday Sara Duterte at kay Tatay Digong. Okay, mga kababayan. So, ngayon, ito na. Bakit ano ang damdamin mismo ng mga INC at mismo si Senator Rodante Marcoleta? Mamaya, mga kababayan, panoorin muna natin si Anthony Taberna. ang ating pong balita, papalitan si Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Well, nasa kanila naman yun. Pero, yan lang, hindi ba medyo masama ang optics nun? Pagkatapos na kumanta ang Diskaya, magsalita si Toby Chanco sa Blue Ribbon na pinamumunuan ni Marcoleta. At kung ano-ano pa yung nadiskubre natin doon, mga kababayan, bigla mong papalitan yung Marcoleta. Parang medyo hindi maganda ang optics doon. Yun na may nasa sa isip ko lang, hindi po ba? Ayan, mga kababayan, yun daw po ay nasa sa isip lang ni si Anthony Taberna, mga kababayan. Bigla mong papalitan, ito pong si pangalan nito, si Senator Marcoleta bilang leader ng Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Okay? Punta po tayo dito ngayon sa pagkapalit kay Senator Chis Escudero at balita nga po ito ng News 5. Panoorin po muna natin at saka natin inudugtong ang ating reaction at yung kasunod nito, yung video na mismong si Senator Marcoleta na po ang nagsasalita, mga kababayan. Panoorin po natin ito pong video na ito. At huwag po kayong bibitaw, right after nito, si Senator Marcoleta na po ang inyong maririnig. Sa umano'y korupsyon sa flood control, biglang nagkudeta sa Senado. Escudero, pinalitan ni Soto bilang Senate President. Sino-sino senador kaya ang bumaliktad? Matapos pagsabihan ng Kamara na maglinis muna ng sariling bakuran, Executive Secretary Bersamin at Speaker Martin Romualdez, bati na. Congressman Zaldico, nagsalita na. Pinabulaanan ang alegasyon ng mga Diskaya na tumatanggap siya ng kickback. Kasunod ng laglagan, mag-asawang Diskaya, handa raw maging state witness. Eto na nga. Maine Mendoza, ipinagtanggol ang mister niyang si Congressman Arjo Atayde. Wala raw siyang ginagawang masama sa loob. Paano naman sa labas? Wala rin ba? Sa loob lang sinabi. Dapat sinabi na sana, wala akong ginagawa, loob at labas. Tuloy tayo. Milyong-milyong piso raw ang pinatalo sa kasino ng mga DPWH District Engineer na sina Bryce Hernandez at Henry Alcantara. Tanong pa sa kanila ng isang senador, paano sila nakabili ng Lamborghini gayong 70,000 pesos lang ang kanilang buwan ng sweldo? Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean.
Bigyan lang po kami ng membership. Bigyan lang po kami ng membership. Magkabati sa pagkakasino, pero ngayon, naglalaglagan ang dalawang DPWH District Engineers, sina Bryce Hernandez at Henry Alcantara. Itinuturo silang sangkot sa paungurakot sa pondo ng ilang flood control projects sa Bulacan. Milyon-milyong piso nga raw ang pinapatalo nila sa kasino. Yan ang nadiskubre sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa umunay katiwalian sa DPWH. 153,500 pesos. April 1, natalo ka ng 25 million plus. May 2025, natalo ka ng 10 million. Ayun, June 2025, natalo ka ng 14,160,750. July 2025, nanalo ka ng 15,914,000. Kung hindi ka magtatapat, I will cite you in contempt. Ang records galing sa Casino Hotel mismo. Pinangunahan ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Marcoleta ang pag-ungkat sa casino habits ni na Hernandez at Alcantara. Aminado si Hernandez, oo, nagsusugal daw siya, pero hindi raw sa kanyang pera, kundi kay Alcantara galing. Siya lang po ang may dala ng pera. Pagka po naglaro at nanalo, sa kanya po binibigyan niya po kami ng balato. Pag po natalo, sa kanya po, pera niya po. Bakit ko naman po kung pera ko po yung ba't ko po pahiram sa kanya, pagagamit ko po sa kanya? Lalo pang uminit ang pagdinig ng ibunyag na gumagamit umano si Hernandez ng peking pangalang Marvin de Guzman para makapaglaro sa kasino. May pruwebang hawak si Marcoleta, pero matigas pa rin sa pagtanggi si Hernandez. Bakit ka nagkaroon ng isang ID na ang pangalan ay de Guzman Marvin Santos? Ito ay inisyu sa iyo ng LTO. Wala po kung ganyang ID. Ayon sa mga senador, hindi lang sugal ang issue, mismong luho at lifestyle ng dalawang engineer ang kapuna-puna. Lamborghini na 30 million pesos ang halaga, Toyota Supra, Dodge Challenger, Ducati, BMW. Kasya daw ba yan sa 70,000 pesos na sweldo? Kung may sweldo kang 70,000 naman, paano ka nakabili ng 30 million na sasakyan? Yung pong Lamborghini Urus is, may share po doon, nag-share lang po yung asawa ko tsaka ako para gawin pong konting hanap buhay. At hindi lang kotse, abay mahilig din daw sila sa relo. Patek Philippe. Lamborghini Urus, pinanggagrab ba yun mga kababayan? Ano ba yun? Ipapaarkila ba yun yung Lamborghini Urus mga kababayan? Taxi? Kasi nag-share po sila para sa hanap buhay. Ano yun? Hindi ko po maano, no? Kasi wala pa akong nakita yatang Lamborghini na ano. Siguro kung mga matataas na tao din siguro, baka yun ang kanyang pinapa-arkilan, no? Hindi ko alam, mga kababayan. Mayroon ba kayong alam na pwede or pinapa-arkila talaga yun? May patek din kayo? Meron po, Your Honor. RM, meron kayo? RM. Your Honor, to be honest, Huwag nyo na ginagamit yung to be honest. Oh, hindi po. Meron po ako pero hindi, ano lang po, yung copy lang po. Ang tanong ng lahat, paano sila nakakalusot? Ayon kay Hernandez, utos daw ito ng boss niyang si Alcantara. At ang umano'y lagay o kickback mula sa Sims Construction Trading, inilalagay sa kahon ng noodles. Gaano kalaki yung bag? Box po. Gaano kalaki? Ang nakikita ko po, mga box po ng mga noodles. Gaano nga kalaki yung box? Mga ganyan po kalaki. Abay, malaki-laki ano? 20 million. Sa dami ng pahayag na paiba-iba at mahirap paniwalaan, tinuluyan na ng Senado at pinakontempt si Hernandez. Sa mga susunod na pagdinig, mas mabibigat na ebidensya pa ang inaabangan. Dapat lang dahil ang perang pinangsusugal at pinambibili ng mga mamahaling sasakyan, posibleng galing daw sa buwis ng bayan. Nagbabalita mula Ay, mga kababayan, napansin nyo mga kababayan ang balitang ito at sinasabi nitong reporter, sa susunod na pagdinig ay mas marami pang ebidensya ang lalabas. Anong ginawa? Paano pa may lalabas yan? Kung sinibak mo na yung unang nagpalabas nito. Balikan natin mga kababayan ha, paliwanag natin ng konti ha. Ito, natakot sila dito mga kababayan. Sa mga susunod na pagdinig, mas mabibigat na ebidensya pa ang inaabangan. Dapat sa susunod na pagdinig, mas mabibigat pang ebidensya ang
ipapakita or lalabas. Ngayon, pinalitan nyo na itong naglabas ng ebidensya, ano na ang aasahan natin sa susunod na pagdinig? Mga kababayan, sa tingin ninyo, pakisagot nga po ako. Pakisagot nga po mga kababayan kung ano na ang sa susunod na pagdinig ang ating maaasahan dito. Dahil inaasahan nga po na mas mabibigat na ebidensya ang lalabas sa susunod na pagdinig. Kung ganun pala, bakit nyo sinisibak itong nauna nang nagpalabas nito pong mga mabibigat na ebidensya, mga kababayan? Takot ba kayo na magkaroon ng lalabas na mas susunod pang mas malalakas, mas mabibigat na mga ebidensya? Bakit, mga kababayan? Anong kinatatakutan ninyo? So, panoorin natin. Sinasabi ni Senator Chis Escudero kung ano yon, kung ano yung kinatatakutan tayong nakamit at maski na paano sa ilalim po ng aking panunungkulan at sa pangunguna ni Congressman Rodante Marcoleta, may ilang bagay po tayong nakamit at nagawa. Nakapagsalita na ng bombo kaninang umaga si Congressman Toby Chanco at nabanggit lahat ng nais niyang sabihin hindi nasabi sa kabilang kamera. Nasabi na rin po, Ginoong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa pamamagitan ng paghihiring kanina pong hapon. And as a final act earlier, Mr. President, I signed upon the request of Congressman Marcoleta the Yun yung si Cayetano, yung kapatid ni mga kababayan ni Alan Cayetano. Ayun nasa likod, patingin-tingin siya kay Senator Escudero, pero siya rin po ay bumuto para pababain at palitan itong si Escudero, mga kababayan. Hindi ko alam pero ewan ko bakit magkapatid sila pero magkaiba yung kanilang sinuportahan na Senate President, mga kababayan. Hindi ko po alam kung ano po yung nakapaloob dito. Nabiyak sila ng kanyang kapatid, pero doon sa dalawang magkapatid mamaya, mga kababayan, mamaya mayroon pa. Bago ito, bago yon, mayroon pa kay Senator Marcoleta, nagsalita si Senator Marcoleta. Contempt order of Assistant District Engineer Bryce Hernandez, putting him under detention already here in the Senate. Mr. President, I am proud of what the Senate has accomplished together, and I trust that the spirit of transparency and courage that have been displayed by this chamber will be sustained. Sana po, mapagpatuloy natin to. Let justice and the rule of law be done and followed, though the heavens may fall. Thank you again, Mr. President, and please accept once again my warmest congratulations. Congratulations, Mr. Senate President. Ayan, mga kababayan, nabanggit nga po dito ni Senator Chis Escudero kung sa kanyang salaysay o kanya ritong privilege speech sa Senado after na po na mapalitan na po siya nito pong mga senador. Sinasabi niya rito, mga kababayan, proud siya sa naging accomplish bilang Senate President dahil sa kanyang panahon, kani-kanina lang nabanggit doon sa hearing ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Marcoleta ang mga pangalang hindi mabanggit-banggit. Zaldico, Speaker Martin Romualdez at yung iba pang mga kasangkot dito. Ngayon, dahil dyan, wala pong ibang, ano pa ba ang ituturo niyo yung dahilan? Kung wala pong ibang dahilan, kung mayroon pong ibang dahilan pala, ituro nyo, sabihin nyo ano. O, sabi nila, mga kababayan, sabi nila, ito daw si Chis Escudero, sangkot daw doon sa sinasabing pagbibigay daw ng mga pribadong contractors, mga kumpanya, ng donasyon sa kanyang kampanya. Pangangampanya sa eleksyon. Sabi ng iba, mga kababayan, doon siya dinidikit itong kontrobersiya, kaya kailangan palitan. Okay? Sabihin na natin, granting without accepting. Tanggapin na natin
na maaaring yon ang kanyang sabit, ano? Kaya dapat siyang palitan. Okay? Now, kung pinalitan ninyo itong President dahil mayroon siyang sabit di umano tungkol dito, ngayon, bakit si Marcolita ay pinalitan ninyo, mga kababayan? Bago kayo sumagot, bago ninyo i-comment ang sagot, panoorin nyo muna si Senator Marcolita sa kanyang sinasabi patungkol po dito sa Blue Ribbon Committee. Kung ipakiusap kung sino man ang magiging leader ng Senado na ibigay sana sa akin yung Blue Ribbon Committee sapagkat yun ang magiging dahilan para maimbestigahan lahat ang malalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Isa yun kung bakit lalong lumalala ang paghihirap ng ating bansa. Sa lahat ng pagkakataon na merong korupsyon, nawawala yung pagkakataon na magkaroon ng pag-asa ang mahirap. 30% of our national treasury goes to private pockets. Yung 30% na yun ay para sa public education, para sa public health, para sa public safety and public order. Ang natutugunan nun ay yung mga marginalized. Yun ang nawawala sa kanila. Kapag hindi naayos yun, lalong lulubha ang kahirapan dito sa mga kababayan. Kung ipakiusap kung sino man ang magiging leader ng Senado na ibigay sana sa akin yung Blue Ribbon Committee sapagkat yun ang magiging dahilan para maimbestigahan lahat ang malalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Ayan, mga kababayan. Nakikiusap itong si Senator Marcolita na ibigay sa kanya yung Blue Ribbon Committee upang maimbestigahan ang mga malalaking korupsyon na nagaganap sa ating bansa. 30% ng national budget ay napupunta lang sa iilang mga kamay. Nang panahon ni Senate President Escudero, natupad po itong pangarap ni Senator Marcolita. At ngayon, nang matupad ito, na siya ang humawak ng Blue Ribbon Committee, hiniling niya, ginampanan din naman niya ang kanyang sinasabi patungkol dito. At ano yon? Yun na nga, lumabas ang mga pangalan ng di umano ang pinaka mga nakinabang, nagnakaw po talaga sa kaban ng bayan. Ito nga pong sinasabi ni Speaker ay ni Senate President Escudero na hindi mabanggit-banggit na pangalan itong si Martin Romualdez at si Saldico. Ngayon, nasasagot na ba mga kababayan ang ating tanong? Ano ang dahilan? Bakit sinibak pinalitan itong si Senate President Escudero? Ang sagot ng ilan, ang mababaw na sagot, lalo na itong mga loyalistang tanga, daw sa sangkot di umano itong si Escudero sa suhol or pagbibigay donasyon nito nga pong mga pribadong kumpanya or contractors. Yun. Gawin na yun. Pero ang mahiwagang tanong at nangangailangan din ng mga malaingkantong sagot si Marcolita, ang kahilingan niya, siya ang maging Blue Ribbon Committee para maimbestigahan itong mga malalaking tao, malalaking pangalan, para maibulatlat sa taong bayan kung sino-sino ba itong mga Judas Barabas Istas sa kaban ng bayan. Yan na po ang kanyang naging katapusan dyan sa Blue Ribbon Committee. Ito pong ating sitwasyon ngayon. Pag gumagampan ka ng matino, pag gumaganap ka ng trabaho bilang isang lingkod bayan, pagkakaisahan ka, pagtutulong-tulungan kanilang tanggalin or sibakin. Yan pong lumalabas, oh. Sige nga, o mga magagaling na mga loyalistang tanga, sabihin nyo nga ano ang kasalanan ni Marcolita. Bakit kailangan siya sibakin? Saan siya sangkot? Sangkot ba siya sa kung ano-anong katiwalian? Saan?
magbanggit kayo. Kung wala kayong may pakita ang kasalanan ni Marcolita, so ngayon, lumalabas, kasalanan ni Marcolita kung bakit sa kanyang komite, dito sa Blue Ribbon, lumabas at nabanggit itong mga pangalan na ayon kay Senator Escudero, hindi mabanggit-banggit na pangalan. Yan po, mga kababayan. Sabi nga nila, I rest my case. Kayo na humusga kung ito nga ba ang totoong dahilan. Bakit si Marcolita sinibak? Dahil, ayon dito sa balita na ating napanood kani-kanina lang, mas mabibigat pang ebidensya ang maaaring lumutang. Paiba-iba at mahirap paniwalaan, tinuluyan na ng Senado at pinakontempt si Hernandez. Sa mga susunod na pagdinig, mas mabibigat na ebidensya pa ang inaabangan. Ayaw nyo na sigurong makita ang mas mabibigat pang ebidensya sa susunod na pagdinig pag itong si Marcolita at si Escudero ang namumuno ng Senado. I rest my case. Hindi po ako may sabi niyan, kundi ang balita. Dahil may balita na mas mabibigat pang ebidensya ang lalabas. Takot ba kayo? Ano ang kinatatakutan nyo sa susunod na pagdinig? Kasi kung mabigat na ang pinangalanan, mga matitinding pangalan na ang lumabas, may pa bang mas matinding pangalan doon sa nabanggit? Mga kababayan? Oops, teka. Huwag kayong basta-basta agad mag-conclude, ha? Wala po akong conclusion dito, pero nagtatanong lang ako. May mas mabibigat pa bang pangalan na dapat pangalanan at lalabas sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Marcolita at Senate President Escudero, kung kaya't itong dalawang ito pinag-initan at sinibak? Comment nyo dyan, mga kababayan, ang hula nyo. Kasi yung hula mo, as good as my. Puro parehas lang tayo manghuhula dito, mga kababayan. Kasi kung hindi nyo masagot kung ano talaga ang rason kung bakit sinibak si Marcolita. Kasi kung kay Escudero, mayroon siyang sinasabing may sabit siya dito eh. Patungkol nga dyan sa sinasabing di umano na tumanggap siya ng donasyon dito nga po sa kampanya niya sa eleksyon, di ba? Ngayon, si Marcolita mayroon ba? Mayroon bang issue? Kung wala, siguro, pwede na rin tayo humula na ang dahilan, natatakot sila na may mas mabibigat pang ebidensya ang lumabas sa susunod na hearing. Now, Lacson, Soto, kung talagang para kayo sa bayan at hindi kayo para lang sa inyong sariling political agenda, nakabantay ang taong bayan sa inyo. Sisingilin kayo doon sa naumpisahan na ni Marcolita. Doon kayo ngayon titingnan. Baka mamaya pag kayo na ngayon ang umupo dyan, magkaroon na naman to ng mga baliktaran na naman ng mga nagtatanong tayo. Kung talagang para kayo talaga sa bayan, ha? Ayan, mga kababayan. Yan po ang sinasabi natin kay Marcolita dito. At tuloy na po na tayo dito naman po sa mga Villar. Mga kababayan, bakit itong mga Villar, tila bagang biglang bumaliktad? Mayroon po akong napanood, mayroon akong mga naririnig, mga kababayan, na itong mga Villar, nung nakaraang eleksyon, mayroon ng mga pumuputok na usapan, may lumulutang ng usapan tungkol sa kanilang mga negosyo. Mga kababayan, yun ay narinig ko lang din naman. Yun ay narinig ko sa mga balita, di ba? Tungkol sa mga negosyo. Ngayon, may nakalaban po itong senadora dati, Cynthia Villar, na pagka-congresswoman o pagka-congressman dyan sa Las Piñas, at ito siya ngayon nagsasalita
Kasi siyang nanalo ngayon bilang congressman at ito ang kanyang sinasabi. Panoorin natin itong video na ito mga kababayan at kayo na humusga kung ano ba talaga ang dahilan ng tila bagang pagbaliktad nitong mga Villar. It's worth it po. Oh, it's worth it po. Sana po magising na tayo. Sinong gusto sumagot? Alignment ng LRT sa gitna ng C5 extension na wala nang babayaran ng gobyerno sa right of way. Nilagyan ng flyover. Oh, at ngayon po, i-realign, i-redesign. Yung flyover po, mga 300 million. Alam niyo kung magkano gagastusin ngayon ng LRT? At palalayasin na naman yung mga kababayan ko? E-expropriate na naman yung lupa? Approximately between 1 to 1.5 billion. Tayo pong lahat magbabayad nun kasi sovereign guarantee po yan. Nakita niyo po? 5 billion na River Drive project. Papunta lahat doon sa negosyo nila. Kitang-kita mo yung conflict of interest. Yung kalsadang pinapagawa nila ngayon. I'm telling you now. DPWH. Wala pong deed of donation. Wala pong expropriation. Alam mo sagot sa akin ni DE? GAA po yan. GAA daw. Kasi nag-imbestiga po ako dyan nung konsihal ako eh. At ngayon, yung baha doon sa C5 extension, yung ginawa yung phase 1, phase 2, phase... It's worth it po. Mga kababayan, ano ang inyong masasabi sa inyong napanood dito sa isang congressman? Si Congressman Santos yata ito, mga kababayan. Ayon sa kanya, ito daw pong LRT ay mayroon na naman po tayong gagastusin sa taong bayan na naman po. Taong bayan na naman magsasaper. At yung kanyang mga kababayan, palalayasin na naman po dyan. At itong mga daan na ito, itong mga gagawin nilang mga flyover na yan, diretso papunta doon sa kanilang mga businesses. Hindi ko po alam kung ano po ang mga kinaugnayan ng lahat ng mga ito dito po sa sinasabing tilang pagbaliktad nitong mga Villar. Kasi mga kababayan, di ba? Ang issue ngayon tungkol sa DPWH. Si Villar, Mark, dati siyang namuno ng DPWH. At sinasabi, yung unang tunog nga nitong Diskaya, nung unang kanta ng music nito noon, 2016, panahon pa ni Tatay Digong. Pero, ang totoong record, panahon pa ni Pinoy. Yun po ang katotohanan, mga kababayan. At ng panahon ni Tatay Digong, na blacklist sila. Hindi lang natin alam, mga kababayan, kung ano pa ang mga nasa behind the scene na ngayon. Okay lang po mga kababayan para sa atin na matalo si Escudero sa bilang na nagkaroon talaga ng butuhan na ipinakita. Kaso mukhang wala nang nangyaring butuhan, parang mayroon nang nangyaring pagkakasunduan na hindi nalaman ng taong bayan. Sila-sila na lang. Kasi kung ipapaalam pa sa taong bayan, ito, magkakaroon na ng ganito, maraming makikisawsaw dyan, syempre. Pupunain na sila kaagad-agad dyan. Titirahin na sila ng mga Duterte supporters. Para hindi ito mangyari, Kinikreto na lang nila kasi wala naman pong pwede naman po talaga nilang gawin yan Wala namang linalabag sila sa batas. So hindi ito napansin. Biglaan na lang. Kaya lang, ayon dito kay Anthony Taberna, masamang pangitain yan. Dahil nag-uumpisa na makita ang katotohanan at ayon dito sa balita, sa susunod na pagdinig ni Marcoleta ay inaasahan ng mas mabibigat pa na ebidensya ang lulutang at lalabas.
Now, tell me mga kababayan, ano sa tingin ninyo ang maaari pang lumabas ng mas mabibigat na ebidensya at pangalan at dumutang patungkol dito? Magagawa pa ba ito ni Lacson? Ni Soto? Tingnan nyo ha, isa pa nga ditong pwede natin tingnan mga kababayan eh. Escudero, abogado. Mahusay na abogado. Marcolita, abogado. Mahusay na abogado. Tito Soto, mahusay na artista. School Bocol ang matinding ginampanan na pelikula. Bulaga. Lacson, mahusay din naman na PNP chief ng kanyang kapanahunan. Pero, mayroon din siyang issue ng kanyang kapanahunan. Ganon din ito si Soto, di ba? Mayroon din silang issue noon. Well, huwag na natin balikan. Malayong-malayo na yun. Pero ang comparison, yung dalawang mahuhusay na abogado, pinalitan ng hindi mga abogado. I rest my case. Kayo na ang humusga, mga kababayan. Kayo na ang magtansya. At naniniwala ba kayo rito kay Anthony Taberna na dapat lang tayo manahimik? Ha? Dapat lang ba tayo manahimik, mga kababayan? Klase ng kalakaran, manhid na rin po tayo. Paano ba natin ipapakita yung galit natin? Hindi naman natin gagayahin yung galit ng mga Indonesian. Hindi naman natin gagayahin ang galit ng mga Indonesian, pero paano ba natin ipapakita? Hindi ba kayo magagalit dito, mga kababayan? Dali. Your Honor, marami po. Minsan po 245 million. In cash? Yes, Your Honor. 245 million in cash. Tapos, tatawa-tawa lang tayo. Ito na mismo, aminado na mismo. Mayroong ebidensya, mayroong nagtuturo, may nakakita, may nag-abot, may tumanggap. Kompletos recados na. Hindi, MP si Sara, 125 million. Confidential fund, intelligence fund, yung sekretong fund, yun. Yun yung dapat matanggal. Yung Sara na yun, kasuhan yan. Pero dito, 245 million, andyan na mismo yung tao. Tinutukoy kung sinong binigyan, sinong tumanggap. Nagpapakita mismong description. Pero, imbestigahan mo, ipatanggal mo, kasuhan mo yung Sara Duterte dahil yung secret fund, hindi niya pinaalam sa atin. Grabe mga kababayan. Tapos, tatawa-tawa tayo, tahimik tayo. Okay lang sa atin eh. Di ba? Kaya ngayon, nangyari, dahil okay lang sa atin, okay lang din sa atin, lumaganap ang baha. Dala mo yung 245 million sa DPWH, sa opisina sa DPWH? Tapos, pag magsabi tayo, pag manawagan, may nananawagan na magkaisa tayo para magsalita tayo, gamitin natin ang nasa konstitusyon, yung freedom of speech, freedom of expression, express natin. Yung ating karapatan, ipakita natin. Hindi. Anong mapapala ko dyan? Hindi. Wala akong mapapala dyan. Ang mahihita ko dyan. Sasahod ba ako dyan? Mayroon ba magbibigay sa akin ng 1,000? Absent ako sa trabaho? Absent ako sa aking pagmamarites? Mayroon ba? Wala. Ayoko. Bahala kayo dyan. Kayo lang mga Duterte yan. O sige, kami lang mga Duterte. Pagdating ng baha, iiyak-iyak kayo. Ngik-ngik nyo. Kayo lang din sanang bahain, mga animal. Diba? Wala kayong pakialam pagkatapos, pagdating ng baha, kayong unang-unang himod po sa mga ayuda. Saka kayo reklamo? Buko! Wag kami! Ayan na mismo, si Anthony Taberna nagsasabi,
na isa rin pong kaalyado ng Pangulo, anong sinasabi niya? Oh? Ayan o, pakinggan nyo, anong sinasabi niya? Ang ating pong balita, papalitan si Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Well, nasa kanila naman yun. Pero, yan lang, hindi ba medyo masama ang optics nun? Pagkatapos na kumanta ang Diskaya, magsalita si Toby Chanco sa Blue Ribbon na pinamumunuan ni Marcoleta. At kung ano-ano pa yung nadiskubre natin doon, mga kababayan, bigla mong papalitan yung Marcoleta. Parang medyo hindi maganda ang optics doon. Yun na may nasa sa isip ko lang, hindi po ba? Hindi palitan nila, sabihin lang ito, anong masama doon? Ano masama doon? O, di kayo namumusga mga kababayan. Pagkatapos, may bunyag ang lahat. Pagkatapos makapagsalita, grabe, sa katatanggalin. Actually, Your Honor, putol-putol po yun. Minsan po 100. Even though, 100 million? Yes, Your Honor. Ano yun? Ilang maleta yun? Saan mo nilalagay 100 million? Nasa box po, Your Honor. Isang balikbayan box? Hindi magkakasya yun. Hindi po, marami pong boxes po, Your Honor. Grabe, no? Isang balikbayang box, hindi magkakasya yun. Ayon kay Senator Jingo Estrada. Alam mo ba si Jingo Estrada yung the bad one? Ano nangyari doon kay the good one? Nasaan siya? Naka-school bukol. Nakanta ba the good one? School bukol naman pala ang gusto. Anak ng pating, hindi ba nakikita ng mga... Akala ko ba, the bad one ito? Bakit ito yung nakakaramdam? Hindi nyo ba nakikita? 100 million, 245 million? Wala kayong nararamdamang guilty dyan? Hindi nyo pera yan? Empleyado ng DPWH, may dala-dala kang kahon na palagay ko, I assume, alam nila na pera yun. Yes po, Your Honor. Nakikita po nila, sigurado po ako yun. Alam nila. Alam nila ho. Alam nila, yes po, Your Honor. Alam nila, nakikita nila, 245 million. Kahon-kahon, box-box. Hindi magkakasya sa isang balikbayang box. Tapos ngayon, tatanggalin ninyo. Papalitan ninyo. Aba. Tapos, samba pa rin kayo. Tapos, wala ka pa rin pakialam. This is outrageous. Mr. Bryce. Yes, Your Honor. Alam mong pera yon? Yes po, alam ko Teka, po. bakit nagkakahalagang 200? I-breakdown mo nga, Miss Sally. Bakit 245 million? Kababayan, yan po bahagi lang nung nangyari. No? Talagang, sabi nga ni Senator Jingo, anak ng pating, outrageous. Ang totoo po, dapat talaga tayong magalit. Pagka po hindi pa tayo nagalit, yan. Tunying na mismo nagsabi niya na dapat po talaga tayo'y magalit. Pag hindi pa tayo magalit, ano na? Sa ganitong klase ng kalakaran, manhid na rin po tayo. Marami palang manhid, katunying. Marami palang manhid kasi hindi nagagalit yung taong bayan eh. Biruin mo, harap-harapan ng ninanakawan. Hindi! Sara Duterte! Yung secret fund niya, yung intelligence fund niya, yun ang dapat panagutin natin. Diba? Ganyan ka plastic, ganyan ka mga walang hiya, yung mga utak ng mga adiktos binidiktos. Pagkabangag ka talaga, mahihirapan ka talagang makaunawa sa pangyayari. Ay nako. Paano ba natin ipapakita yung galit natin? Hindi naman natin gagayahin yung galit ng mga Indonesian. Wag lang nating bitawan ito, mga kababayan. Wag po nating bitawan. Yung pong ganitong klase ng pamamaraan na nakikita na. Actually, imagine, nakikita po ng mga kapwa nila empleyado, yung mga maliliit na empleyado siguro ng DPWH, mamata-mata, ano ginagawa ng... At wala man lang ginagawa, wala man lang nagsasalita. Baka, hindi natin alam kung takot
O kaya kasama. Oo. Kung kasama sila sa ganung operasyon. At tingnan nyo yung reaction ng Bryce. Parang wala lang. Oo, kaya nakaririma rin po mga kababayan. Dapat po talaga merong mangyari dito. At hindi po pwedeng mangyari ito kung hindi natin pinapayagan. Lahatin na natin yung mga sarili natin. Pinapayagan po kasi natin. So, ano ba ang gusto nating maging ending nito? Nasa atin din. May investigasyon lang. Manonood tayo, sabihin natin, uy, ganun pala yun. Ano gagawin natin? Ano gusto nating maging ending? It's up to us. Ito po si Anthony Taber. Ano daw ang gusto niyo maging ending? Ano bang gusto natin maging ending? Nanonood lang ba kayo? Makikimarites lang ba kayo? Hindi ba kayo tatablan dito ng konsensya ninyo? O, nasa inyo na yan. Mga kababayan, bahala na kayo. Kung hindi kayo magagalit, mayroon akong ipapanood sa inyo. Ito. Galit na galit. Maniwala kayo, literal talaga nagmura ang walang hiya. Nang marinig niya, siguro, yung pangalan ng mga lumutang mga kababayan. Napamura ang loko mga kababayan. Panoorin ninyo itong napamurang si loko. Ito mga kababayan, no? Galit na galit. Sakit ang tainga mga bata. Rated SPG ito. Hala, Diyos ko po, isang representative ng Apo Bicol Party List, hindi alam na naka-on-air pala siya. Sa puntong ito, makakausap naman natin si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Salamat po sa oras. Kong? Kong, you're on air. Hello? Magandang tanghali po. Balisa na yata si Kong, ang lutong ng PI. Sikat na sikat ka na ngayon, Kong. Hala, Diyos ko po, isang representative na... Balisa na yata si Kong, ang lutong ng PI. Marinig na siguro na nabanggit na ang mga pangalan na ayon kay Senator Chis Escudero, hindi mabanggit-banggit. At ito rin siguro ang dahilan kung bakit na si Marcolita at itong si Chis Escudero, kung kaya't napamura po itong kasama ni Saldimo. Balisang balisa. At mga kababayan, may litis po itong sinasabi, may post po akong nabasa na di umano, nadapa lang daw siya, kaya siya napamura. Tingnan nyo nga mga kababayan, kung ganito ba yung nadapa ka, kasi para sa akin, pag nadapa ka, parang, parang bigla Parang may bigla, tas, di ba? Parang ganun, di ba? Pero mayroon bang parang nabigla ka dito? Pakinggan nyo nga ulit mga kababayan, ito ba, nadapa siya dito? Apo Bicol Party List, hindi alam na naka-on-air pala siya. Sa puntong ito, makakausap naman natin si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Salamat po sa oras. Kong? Kong, you're on air. Hello? Magandang tanghali po. Balisa na yata si Kong, ang lutong. Ayan mga kababayan, kayo nang umusga kung siya ba ay nadapa dyan. Kasi yung kanyang paliwanag daw dito mga kababayan, nadapa lang daw siya, kaya siya biglang napamura. Kasi ang pagkakaalam ko, pagka tayo ay nadapa, maaari nga mapasalita tayo ng hindi maganda, no? Pero para bang mayroon pang iba may iba ka pang reaction Para bang may after effect pa yun Hindi ka lang basta nakapagmura doon Pero yung sa kanya malutong na mura ang bago pa siya malaman na naka-on air na pala siya. Bahala na kayo mga kababayan ng Busga kung totoo nga ba ang nadulas lang ito siya, kaya nadulas lang din ang kanyang bunganga. Itong mga santong kabayo at mga banal-banal na aso dyan sa Kongreso. Bahala na kayo dyan mga kababayan kung ano sa tingin ninyo. Yan mga kababayan, ang ating nareaksyonan po dito. Anong inyong masasabi? Ano nga ba ang inyong paniniwala patungkol dito sa di umanong pagbaliktad nitong tila bagang pagbaliktad nitong mga Villar? At anong dahilan ng pagkasibak ni Senator Marcolita at ni Chis Escudero? At grabe itong kahong-kahong pera mga kababayan.
Hindi. Imbestigahan nyo si Sara. Duterte ang parusahan nyo. Sinang may kasalanan yan? Kay Duterte lang dinala yan, yung kahon-kahon na pera. Duterte yan, Sara yan, lahat. Baka dito sa Baguio, baka dito sa Metro Manila. Hindi, Davao, imbestigan mo. Punta ka doon sa Davao, imbestigan mo. Huwag dito. Mga kababayan, kung nakarating ka dito sa dulong ito ng ating para hindi ko maimbestigahan yung lugar mo, paki-comment mo na dyan sa baba, sa comment section at pupusuan ko natin. Maraming salamat po muli. Ito si Bimar Channel. Pansamantalang magpapaalam at syempre pa, Pilipinas as always. Bye-bye po.